beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Ang Mike Defensor, nagpa-interview kay Ted Pailon, mga kababayan ko. Tapos, ang sabi, mga kababayan ko, nilahad niya na kausap daw niya talaga si Saldico. Pero mga kababayan ko, kung inyong pakikinggan at kung inyong uunawaing maigi, ito pong interview. Kanino? Kay Mike Defensor, tila ba may itinatago eh. Buti pa sa akin eh. Wala akong tinatago, lahat sinasabi ko eh. Eto na, pasok! Paunang, kumbaga... Makinig kayo mga kababayan ko, habang kausap po si Mike Defensor, itinanong po ni Ted Pailon kung paano niya kinausap si Saldico, kung paano sila nagkausap, kung kailan sila nagkausap, kung nasaan si Saldico nung kausap, at marami pang iba, mga kababayan. So, eto na. So mga kababayan, pakinggan natin ha. Pakinggan natin. Eto na. Binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang, kumbaga, preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Ayan ha. Ang tanong. Sinasabi nyo na handang tumistigo etong si Saldico, ang tanong, may contact ba kayo kay Saldico? Merong intermediary, Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka. Dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Ayan, mga kababayan ko ha. Unawain nyo maigi. Yung sinasabi niyang 2 billion, buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, si Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin. Lalabas doon sa binanggit na niya, kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis, kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, pinipilit talaga, di ba? Ngayon ang tanong nga, handa pala, at saka yan nga, yung pagdi-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda na ho, ang ganda-ganda na ho niyan na na magiging kaliwanagan sa lahat sana. Pero bakit ka umurong? Bakit umurong ang itlog? Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-congressman Saldico. So ibig sabihin mga kababayan, tinatanong kung sino ba talaga nakausap mo? Yung bang namamagitan sa inyong dalawa ni Saldico o si Saldico mismo? Tingnan nyo yung mga sagot. Tama? Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Si Saldico daw mismo ang nakausap niya. Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Kita nyo mga kababayan, yung daw hong namagitan sa kanila. Ang kanyang telepono ang ginamit. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa, kumbaga, testing your credibility on this issue? Kita nyo, kahit si Ted Pailon, walang tiwala rito kay Bingot, Biruin mo, kung sa SMNI nagpa-interview, talaga ba? Totoo pala. Sana, ganito ang mangyari. Ganun. Si Ted Pailon mukhang ayaw masunog kasi walang tiwala kay Mike Defensor. Kaya ganyan ang tanong. Walang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Ted, hindi ko alam. Ayaw ko rin siya tanungin.
Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and Hindi ba alam ni Mike Defensor na wanted yon? Hindi ba niya alam yon? Kita nyo? Alam mo bang wanted yung hinayupak na yon? Bakit pinagtatago mo? Sabi niya, kahit na alam daw niya, hindi niya daw sasabihin. Kita nyo? Oh, ngayon, ito na. yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung Kita nyo, layo ng sagot sa tanong. Ang tanong lang naman mga kababayan ni nasaan ka at nasaan siya. O, di ba? Ang dami nang sinabi. paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Blue Ribbon, let the Committee on Justice decide if they will allow you kasi that will be under suspended rules. Man of Ted. Oh, sabi nga ni Arnold Lopez, layo ng sagot sa tanong. Oh, tuloy. Di ba? Oh, sinamantala na yung pagkakataon. Di ba dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo. Kung hindi yung testimony rin, nung nagsalita ka sa mga video Oy, Ted Pailon, ibalik mo yung tanong ha. Ibalik mo yung tanong. na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito ang nangyari na inyo pong pagkikipag-usap po sa kanya? O, kita nyo, inulit. Di nyo ba napansin? Inulit yung tanong. Kasi yung tanong, malayo sa sagot ni Bingot. Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Oh. Nung mag-usap kami, kung di ako Mga kababayan ko ha, alam naman natin yan, di ba? Kunikwenta niya pa sa isip niya, ano kaya sasagot ko rito? Kasi baka mamaya na nabanggit ko yung oras, baka doon itulog yung mga tao. Di ba? Kasi iba oras sa mga lugar eh. So, syempre habang nagsasalita, anong oras ba sasabihin ko? Kasi baka mamaya masabi ko 3:00 ng madaling araw doon. Yari tayo, ano. Sige, tuloy. Kasi ano? Sakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon. Okay. And then, na pinost Tingnan nyo, yung kwentada ng oras ha, eto na. mo sa iyong social media account. kailan po ito ang nangyari na inyo pong pagkikipag-usap po sa kanya? Yan na. Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Nako. Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Anong oras? Nung mag-usap kami, kung di ako nagkakamali, siguro mga Bakit hindi ka nagkakamali kahit ako anong oras? Kausapin nyo ako, tandang-tanda ko eh. Sa kanya, delikado. Bakit? Kung hindi daw siya nagkakamali, kung anong oras yun. Mga kababayan ko, magkakamali lang tayo sa minuto tsaka segundo. Pero yung oras, hindi natin makakalimutan yan. Compute! 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Next. Ano ba yan? 10 to 11 p.m. Pakiano nga kung anong oras dyan sa Europa noon. Check nyo. Check nyo mga kababayan kung anong oras sa Europa nung panahon na yan. Yung oras na 10 to 11. 10 to 11 p.m. ng gabi. Sabi, 10 to 11 p.m. ng gabi. Nung mag-usap kami, kung di ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Gabi yun. Tignan nyo na lang, Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Baka naman walkie-talkie.
Eto mga kababayan ko pakinggan niyo yung sagot. Saan ba kayo nag-usap? Saan ba? Messenger, Instagram, Viber, di ba? WeChat. Anong social media platform kayo nag-usap? Dito nabisto mga kababayan eh. Nabisto natin dito eh. Hindi ko sigurado. Kita nyo, dinaan lang siya tawa. Hindi daw niya sigurado kung anong platform sila nag-usap. Mga kababayan, kalukuhan yan. Tingnan nyo. Biglang tinawa na lang. Tingnan nyo loko ka. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? Walkie-talkie? Hindi ko sigurado. Kita nyo, hindi daw niya sigurado kung anong platform sila nag-usap. Kalukuhan ho yun mga kababayan kasi bago tayo sumagot ng kausap, tinitignan natin ganon kung sino yung kakausapin natin, di ba? Kahit ipasa sa atin ang cellphone, tandaan nyo, mga kababayan ko, titignan natin eh. Makikita natin kung saan, Messenger, makikita natin kung Viber, makikita natin kung landline number, makikita natin mga kababayan kung sa WeChat o kung saan man. Mga kababayan ko, alam natin kung saan natin kinakausap yung tao, pero siya hindi daw niya alam. Kaya dinaan niya na lang dinaan niya sa tawa. Dinaan niya lang sa tawa. Walkie-talkie? Hindi ko sigurado. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi daw niya sigurado eh. Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kita nyo, mga kababayan, naniniwala ba kayo dyan? Hindi daw niya kabisado kung anong platform niya kinausap si Saldico. Utot! Utot mo! Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo Kahit paanong ingat mo, gamit mo, anong ginamit mo ba? Pwede mo bang gamitin yung kinabit sa nguso mo? Mga kababayan, sipin nyo maigi, Ano bang mga ginagamit nating communication? Pwedeng sa laptop, mag-usap, sa desktop, cellphone. Wala naman na sigurong beeper. Kasi sa beeper, mga kababayan, alam nyo naman kung ano lang yun, di ba? Puro message lang yung ma-receive ninyo, tapos tatawagan nyo. Ganon, kung gusto nyo makausap. Di ba? Or kung gusto nyo magatid uli ng message sa beeper, mga kababayan ko, ang mangyayari, gagamit kayo ng landline. Di ba? Pager, ganyan. Mga kababayan, imposibleng hindi niya alam at hindi niya sigurado kung anong ginamit niya na platform o gadget na ano ba talaga? Ulitin ko sa inyo, pag cellphone, alam natin yan kung Messenger, Instagram, Viber, pwede rin mga kababayan na, yung Telegram, WeChat, di ba? Kababayan ko, pinagloloko tayo nito. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. Kita nyo! Kahit pa naman, palusot, kahit pa hindi mo cellphone yon, makikita mo kung saan kayo nag-uusap. Tama? Kahit na hindi mo cellphone yon, titignan mo siya kung sino yung kausap mo. Tapos sasabihin niya, hindi daw niya alam. Kung FaceTime, alam nyo rin na FaceTime yan. Di ba meron pa bang iba, mga kababayan? Baka naman na merong platform na hindi tayo alam,
Oh, tuloy. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary? Kita mo yung interrogation. Oy, Mike Defensor, ini-interrogate ka na ni, ni Ted Pailon. Kasi nakakaduda yung sinasabi mo. Ini-interrogate ka na, hindi mo ba napapansin? Ayan ini-interrogate na. Yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo o hindi po ito harapan yung intermediary po kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Ano? Oh, hindi masagot! Nag-iisip, mga kababayan. Nag-iisip siya kung ano yung sasagot niya rito. Kasama mo? O kayo naka-conference? Kayo nagtawagan sa isang GC? Putik na yan, yari, namutla bigla si Bingot. Oo, namutla, mga kababayan. Namutla si Bingot dito, ha? Kasama kayo ng intermediary? 1, 2, 3. Hindi. Well, yung Ano ba talaga? Hindi. Mga kababayan, pwede mo naman sabihin na, di ba, Chris Ulo? Pwede mo naman sabihin na magkasama kami. Hindi kami magkasama. Nang diretso. nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Alam nyo, biglang bumabawi gumagawa ng palusot no? Halatang halata nyo no? Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa... Sige, pagbigyan natin na doon daw nung una, kasama daw yung tagapamagitan. And para magkausap silang dalawa. Saglitan lang daw yon. At humingi daw uli ng pagkakataon para makapag-usap daw silang dalawa. Humingi, sabi niya. Ngayon, siya pa yung humingi, Mga kababayan, kapag ikaw yung humingi na makausap siya, malamang ikaw yung tatawag, di ba? Pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin Yes. Kita nyo? Nire-recall pa? Mga kababayan, hindi naman siguro 10 taon nang nakaraan nung nag-usap sila. Pero bakit parang hindi niya na matandaan kung kailan? Mga kababayan naman. Kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang... Ano ba mga kababayan ko? Labo-labo. Ang labo mga kababayan nito May iba daw ginagamit na telepono at tinatanong nga kung anong ginamit na telepono. Isipin nyo maigi, paano gagamit ng telepono? Paano mo makakausap? Sa hangin kayo mag-uusap? Kalokohan ito, mga kababayan ko, bistado. Congressman, politiko, sino ba ito? Ted, ayoko nang banggitin. Baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin. Pero wala ka naman talagang babanggitin kasi. Kasi wala talagang babanggitin. Walang babanggitin. Kasi sinungaling. Ewan ko na sa'yo. Diyan ka na. Our beloved Boss Mike